Good morning! It's break time. Kumusta po kayong lahat? Dalangin ko po na sa tuwinang makakatagpo kayo ng video na ito, kayo pong lahat ay nasa mabubuting kalalagayan, malulusog at malayo sa anumang kapahamakan. Ngayon po ay November 2, 2021 at ang mabuting balita po natin ay mula kay John chapter 6 verses 37 to 40. Sinabi ni Jesus sa lahat, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ngayon po ay Martes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay ang lahat ng nakakakita at sumasampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po ay pinagdiriwang ng Inang Simbahan ang komemorasyon ng lahat ng mga pumanaw na mananampalataya or All Souls Day. Binabati ko po ang mga pamilya na nagnanais na magsama-sama upang ipanalangin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nakikiisa po ako sa inyo. Narinig po natin ang napakagandang dynamics ng katotohanan hinggil sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na hindi kailanman itataboy ni Jesus ang sino mang lumalapit sa Kanya na inakay ng Diyos Ama palapit sa Kanya. Hindi niya kailanman itataboy, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na walang mapahamak sino man, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalooban po ng Diyos na lahat ay magkaroon ng magtamo ng buhay na walang hanggan. Lalapit dahil palalapitin ng Diyos Ama ang lahat kay Jesus, at sa Kanya makakatagpo ng pananampalataya. Hindi itataboy ni Jesus ang sinumang sa Kanya ay makasusumpong sa pananampalataya, kaya't silang lahat ay magtatamo ng buhay na walang hanggan sa huling araw. Kaibigan, ganito ang kilos ng pagliligtas ng Diyos. Una, mambibighani ang Diyos sa pamamagitan ng paglilimbag ng Kanyang mga kautusan sa puso ng bawat isa. Sa pambibighaning ito ng Diyos, Kanya tayong ituturo sa Kanyang anak na si Jesus upang matutunan natin kung papaano tunay na mabuhay sa pananampalataya. Sa paglapit natin kay Jesus, agad ay mangangailangan
tayo na talikdan ang ating mga kasalanan at pagsisihan ang mga ito. Dahil dito, hindi tayo ipagtatabuyan ni Jesus na sa pagmamahal ay itutuwid ang ating buhay, ang ating pagkatao, ang uri ng ating pamumuhay. Mula sa pagiging mga alipin ng kasalanan, patungo sa pagiging mga anak ng Diyos. At sa huling araw tayo ay magkakamit ang buhay na walang hanggan. Ngayon, dito naman po nagkakaroon ng problema sa aksyon ng paglapit sa pananampalataya. Sigurado kasi ang grasya ng Diyos, sigurado ang kilos ng Diyos. Ang di sigurado ang malaya at desididong pakikilahok nating mga tao na makalapit ng may pananampalataya kay Jesus. Maitatanong natin, at bakit? Kasi may pangangailangan ng pagkilala, pagtatakwil at pagsisisi sa mga gawi ng kasalanan. Ito yung problema. Maraming taong ayaw kilalanin, itakwil at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Bakit? Kasi pagsisihan mo yun, mahirap. Kahit ito lang yung paraan para makalapit kay Jesus. Karaniwan hindi talaga ginugusto ng marami kasi masarap. May hatid na kaaliwan ang mabuhay sa kasalanan. Hindi nga ba't kung ano daw ang bawal ay siyang masarap? May patago at ipinagbabawal na relasyon? Kayamanang pwedeng makuha sa madali kahit sa maruming paraan? Chismis na singtamis ng white chocolates sa mga labi pag binabanggit? At ganun din habang naririnig, may kagiliwan sa pakikinig ng mga chismis, pagkagalit at pagkamuhi na isinasalita sa pamamagitan ng panlalait, pagmamaliit at pagmumura. Nagpapakilala sa iba na malakas ka at makapangyarihan at dapat katakutan. Kontrolado mo nga naman silang lahat kapag ka naggalit-galitan ka. At marami pang iba. Bakit pa lalapit kay Jesus gayong hindi ko naman siya kailangan? Malakas ako. Kayang-kaya ko ang buhay ko. Gagawin ko anumang nais ko nang walang nagsasabi sa akin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ako lang ito. Wala kayong pakialam. Huwag ninyong akong pakialaman. Si Jesus, sino ba siya? Buhay ko ito. Pakialaman ninyo ang buhay ninyo, huwag ang akin. Ito madalas ang sinasabi ng maraming tao. Ito madalas ang uri ng pamumuhay. Kaya paglapit kay Jesus, tsaka na yan. Tsaka na yan. Hindi ko naman siya kailangan sa ngayon. Ano po? Kaibigan, pakinggan mo ang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 9, verse 23. Sabi niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaibigan, ang manampalataya kay Jesus ay higit pa sa pangangailangan ng paniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus at ang kanyang at sa kaligtasang kanyang pinagkakaloob. Ang manampalataya kay Jesus ay ang pagtahak sa daan ng krus araw-araw, ang pagpapasan ng krus araw-araw. May panlabas na kilos, kailangang may panlabas na kilos na bumubukal sa budhing nananampalataya. Hindi lang sa kaisipan, hindi lang sa isipan, kundi maging sa salita at sa gawa.
Alam niyo, pansinin natin ang mga yumao nating mga kapatid sa pananampalataya. Lalo na ngayong araw na 'to, kung maaari nga araw-araw. Sila na dumanas ng pisikal na kamatayan, ngunit may maigting na pananampalataya sa Diyos. Sila na nagsabuhay ng mga turo at aral ni Jesus na nakalapit, nakasaksi sa mga dakilang gawa ng pagliligtas ng Diyos kay Kristo Jesus, kasi araw-araw nilang pinapasan ang kanilang krus ng buong katapatan, giliw at determinasyon. Sila na sa diwa ng kalipunan ng mga banal ay nananatiling kabahagi ng kawan ng Diyos, ang katawan ni Kristo. Sila, sa grasya at kalooban ng Diyos, ay mga naligtas at nagtamasa ng buhay na walang hanggan. Silang lahat ng mga kapatid nating yumao na. At tayong mga nananatiling mga dilata sa mundong ito ay magkabahagi sa iisang kaharian ng Diyos. Magkabahagi sa iisang kaharian ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Sa ating lahat. Ito rin ba ang kalooban mo para sa iyong sarili? Ito rin ba yung ginugusto mo sa iyong sarili? Ang mapabilang at makabahagi sa kaligayahan sa kaharian ng Diyos? Kung ito ang nais mo, samahan mo ako. Samahan mo ako sa buhay pananalangin. Tayong dalawa ay mananalangin. Sapagkat ito ang magpapalakas sa atin upang tunay tayong makalapit kay Jesus sa daan ng krus, upang mapasan natin araw-araw ang mga responsibilidad natin sa buhay. Kailangan lumapit tayo kay Jesus. Kailangan ng paglapit kay Jesus, dahil tanging kay Jesus sa kanyang mga kamay ang kaligtasan. Kaibigan, ikaw at ako at ikaw ay mamamatay. Daranas tayo ng pisikal na kamatayan. Mamamatay ba tayong may pananampalataya? Ang pananampalataya, sabi nga, ay yung nakakakita at ang nakakakita at nakakadana sa presensya ng Diyos. May pangangailangan na buksan ang mata ng ating pananampalataya upang makita natin si Jesus nang malapitan natin siya. Nasa sa ating kalooban ang pagdedesisyon at kinakailangan ng matibay na desisyon na makalapit kay Jesus. Ang grasya ng Diyos ay sapat na sapat para sa atin at para sa sino man na nagnanais na makalapit kay Jesus. Kailangan lang natin buksan ang ating mata ng pananampalataya. Kaya, lalapit ka ba kay Jesus? Bilang aking kaibigan, nais kong kasabay kang makalapit kay Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace!